So, sa thank God, magpasalamat tayo sa Diyos. Kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Sa letter R naman, remember His promises. Tapos sa letter U, understand sa S, situation. In God's, sa letter T, timing, it will make it happen. Yan lamang po. In God's time. Okay. Po, tama. May panahon. Sabi ni Diyos, sabi ni Lord, ay darating, bibigay ko yan ng patience ang kailangan natin, di ba? Patience. Ayan. Okay po. So, sino pa po? Meron pa pong hahabol. PS. Ma'am, may kunti lang po akong Sister Mercy. kay Brother Robert. Brother Robert, lakasan mo ang iyong loob. Kaya mo yan. Lahat naman tayo ay para naman, tayo namin narito sa Panginoon, nagbabasa tayo ng Bible. Malawak ang ating kalaman tungkol dyan sa 1 Corinthians 10:13. Marahil, Brother Robert, may purpose si Lord sa nangyayari sa iyo. May gustong ipagawa sa iyo si Lord. Baka gusto ni Lord na ikaw ay magbahagi ng kanyang mabuting balita para sa pangkalahatan. Tulad nga ng sinasabi ng pastor. Hindi pala. Hindi nga yung nagkukwento rin si Pastor Dennis. Yung pangarap niya sa buhay, maging seaman, nakarating nga ng seaman, maayos naman ang trabaho. Bakit mas pinili pa niya ang maging isang pastor? Hindi ko sinasabi, Brother Robert, na ikaw ay magpaka-pastor, maging pastor. Ang sa akin ay, alam ko na may purpose si Lord kung bakit ikaw ay ganyan ang pagawa sa iyo. Sa mga sitwasyong ganyan, talagang si Lord lang ang ating tatawagan. At saka isang napakalaking regalo ng Panginoon kung hindi man tayo maswerte sa napakaayos na hanap buhay, maswerte naman tayo sa ating kalutugan. Buo ang ating pamilya, yan ang pinakamasarap sa lahat. Tayo malusog, walang karamdaman. Kung ikukumpara dun sa iba, dinadialysis, naputol na ang ganito, may cancer, may ganito. So brother, sinusubukan ka ni Lord. Kung hanggang saan ang iyong talagang ang iyong tipag. Naniniwala ako na hindi ka pababayaan ni Lord. Kaya mo yan, Brother Robert. Kita sa iyong kaya mo yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Naniniwala ako. In the name of Jesus. Kung ano man yung gusto ipagawa sa iyo, malalampasan mo yan. In the name of Jesus. Amen. Wala na magre-record sa amin kapag ikay nawala. Isa na yan sa mission mo, Brother Robert. Isa na yan sa mission mo, yung pagla-live mo. Oo. Sino maglalaya? Yan na, nagsisimula na. Coming na. Kaya nga. Ako po ay meron ding isi-share para kay Brother Robert. Bago pa magsalita si Sister Mercy, sasabihin ko na sana yung aking masasabi ng Lord. Parang naramdaman ko din na siguro ang mission mo ay magbahagi at maging pastor. Kasi po hindi ka mabigyan ng mga pagkakataon. Ang pagkakataon mo siguro ay ang magbahagi na at maging isang pastor. At kasi ramdam ko sa iyo na malaki naman ang iyong kaalaman, lalo na sa mga Kaya alam kong yun ang purpose. May purpose si Lord para sa iyo. Huwag kang mawawala ng pagkakataon. Huwag kang bibigyan, magsusuko. Dahil tayo ay nandito lang si Lord para sa atin. Hindi ka nababayaan ni Lord. Merong ipapagawa pa sa iyo si Lord. Kailangan na maging handa ka sa kanyang ibibigay na ipapagawa sa iyo. Dahil
kung tatanggihan natin yon, lalong hindi magiging maganda. Ako po meron isa pa dadagdag ko. Yun yung isa kong anak ng pastor na talagang siya yung pastor namin dati ay may prophetic din. Sinabi niya na ikaw anak ay magiging pastor. Pero hindi ko siya sumunod. Naging rebelde pa nga siya, nawawala siya sa Panginoon. Pero sabi ko nga, siguro yun yung batang-bata ho siya. Kailan lang siya yung binawian ng buhay. Kasi hindi niya sinunod. Yun siguro yung sa kanya. Kasi, yung sinasabi nung nandito pa sila, bata pa sila, ikaw ay, yun ang ng Lord sa akin, sabi nung ama. Hindi nasubaybayan pa at wala nang sila dito sa Pilipinas, sa San Pablo. Lumipat sila pero monitor ko sila dahil kaibigan nga namin, pamilya ng pastor. Ito akalain na nagkita pa kami nung pumunta kami ng Palawan. Pero, kinuha siya ni Lord dahil hindi nga sinunod si Lord sa pinagagawa sa kanya. Kaya ayaw kong mangyari na sundin mo ang pinagagawa sa iyo ni Lord. Yun yung aking nararamdaman na merong pinagagawa sa inyo. Sundin mo lang na yung ating pag-share mo at pagkatapos mo ng graduate ka na, pastor ka na, di ba? Alam ko naman kayang-kaya mo. Kaya Lord, kaya Brother Robert, wag susuko, andyan si Lord. Amen. Yan. Nag-share lang ako. Kaya. Ako din po ay lang nag-sing sa akin. Naalala ko po, kasi di ba sabi ni Pastora, i-assist natin yung ating sarili. Ano po? Siguro nga, tama nga po si Mami Medi at saka si Ate Mercy na mayroong purpose si Lord. Bakit gano'n? Naalala po natin si Jonah. Di ba si Jonah, sabi ng Panginoon, pumunta ka doon, sabihan mo yung mga taong naroroon na magsisi sila talikuran ng kanilang mga kasalanan. Sabi ni Jonah, ayokong pumunta doon. Pero anong ginawa? Pinalulun siya sa malaking isda. Maaari ngang may purpose talaga si Lord at maaaring may sinasabi lang si Lord kay Brother Robert na siguro ang tumatalo kasi doon sa sinasabi ng Panginoon, yun nga kanyang mga pangangailangan, nakikita niya kasi po yung mas malaking pangangailangan. Paano ga ako Lord maglilingkod? Ganito nga, wala nga akong trabaho, kailangan ako ng pamilya ko. Kaya gusto ko po yung trabaho. Ang sabi naman Lord, ay sa akin ka nga magtrabaho. Kasi ako magbibigay ng lahat ng blessing sa'yo. Diba? Yun siguro po yung message ni Lord kay Brother Robert. Kasi kahit saan siya pumunta, inaalis siya ng Panginoon. Diba? Mayroon pang mga banta. Baka parang na ngayon si Jonas, lulunukin ka ng isda. So, ibig sabihin, kaya nga, ibig sabihin, siguro nga, may ipinagagawa si Lord. Kaya siguro, ganyan ang hindi pa lang natin, kasi mas nakikita natin yung problema. Mas nakikita natin, kailangan ng pamilya ko, kailangan ng pamilya ko ako. Kasi may mga anak ako nag-aaral, kailangan namin araw-araw ang pambili ng ganito. Syempre, bilang tatay, talagang nakikita natin lahat yung mga bagay na yon. So siguro, sa ngayon, sa halip na ang isipin mo ay kuhanin ka na ni Lord, ay ang isipin natin ay kung ano yung ipinagagawa sa atin ni Lord. Para yung blessing ay patuloy nating maranasan. Kasi nandiyan naman lagi yung biyaya at habag ng Diyos sa atin. Kaya lang minsan nga, dahil doon sa ating mga alalahanin at pagkabalisa, natatakluban yung habag at biyaya ng Diyos sa atin. Sabi nga, kaya kumbaga talagang ang buhay natin talaga sa Lord lang talaga natin kasi may mga bagay po kasi talaga na pinagagawa sa atin ng Lord, pero bakit tayo natanggi? Kasi may mas gusto tayong gawin, di natin sinusunod yung will ni Lord. Kaya gano'n, sabi Lord, dito ka nga.
Lord, doon nga ang gusto ko. Ito nga ang gusto ko. Sundin na lang natin yung pinagagawa ni Lord. Ano? Tama, Brother, tama. reminder. Mahal ka ni Lord. Hindi ka niya